Diana, kamusta? Bakit ang lungkot mo dyan? Pinagalitan ka na naman ba ng pinsan mong ipokrita? Tanong ni Candy sa kaibigan niyang si Diana. Malalim na bumuntong hininga si Diana. Ewan ko ba sa babaeng yun? Parang hindi ako kamag-anak kung ituring eh. Hindi naman ako naging pabigat sa buhay nila dahil simula nang pumasok ako sa bakery, nagbibigay naman ako ng panggastos sa kanya. Pero palagi pa ring nagpaparinig na ang dami daw niyang bayarin. Sa mga gamit nga sa bahay, kagaya ng shampoo, sabon, panligo at panlaba, ako na nga mismo ang bumibili ng pansarili ko para wala na siyang masabi. Literal na masama lang talagang ugali niya. Naku, siguro kung buhay pa ang mga magulang mo, hindi ganitong buhay ang mararanasan mo. Siyempre nag-iisang anak ka lang Malamang sunod lahat ng gusto mo, lahat ibibigay ng magulang mo. Malungkot na tumingala sa langit si Diana. Pinagmasdan niya ang magagandang bituin. Siguro, pero wala Kinuha ka agad sila sa akin. Hays, ang kailangan ko na lang gawin talaga ay magpatuloy sa buhay. Alam ko naman na nandyan lang sila sa itaas na katanaw sa akin. Kaya dapat ipakita ko na kayang-kaya kong sarili ko at balang araw magiging successful ako sa buhay. Buong determinasyong wika nga ni Diana. Pumalakpak ng mahina si Candy. Tama, yan ang kaibigan kong si Diana palaban. Laban lang sa buhay. At naniniwala kong yayaman ka talaga. Pero medyo matatagalan nga lang yun. Kung gusto mo, humanap na lang kaya tayo ng foreigner. Sigurado ang pagyaman natin dahil marami silang pera. Ngumiwi si Diana. Paano mo naman nasabi? May mga foreigner nga na ibang ugali Baka mamaya, kung ano pang gawin sa atin. Tapos ang mapuntahan natin killer pa pala. Di ba nga? May nabalita na yung foreigner, chinap-chop yung girlfriend niya dahil sa selos. Mahinang natawa si Candy. Siyempre naman girl, mamimili ka ng mabait. Kikilatisin muna natin ng mabuti. Kasi sa totoo lang, nakakasawa ng kapwa natin Pinoy Ay nako, kundi naman pangit, manloloko, nakakaumay. Maktol ni Candy. Malakas na tumawa si Diana. Tama ka. Naalala ko tuloy yung ex kong sobrang hilig makipagbakbakan. Akala mo naman napakalaki ng karga. Ikikiam lang naman yung laki. Ang kapal ng mukha niyang ipagpalit ako sa iba. Ako na nga lang yung nagtatyaga sa kanya. Kaya nga ngayon, wag na tayo sa Pinoy. Sa foreigner na lang. Mabubusog tayo. Wika nga ni Candy sabay tawa ng malakas. Natawa na lang din si Diana. Sa bagay, tama ka. Pero saan naman tayo maghahanap ng foreigner? Ngumisi si Candy. May resort na naghahanap ng mga janitress. Kilalang resort yun at talagang puro mga foreigner ang nagpupunta doon dahil napakaganda at linaw ng dagat. May mga Pinoy din at talagang mayayaman ng mga tao doon. Kaya ko ito sinasabi sa'yo kasi balak ko na talaga mag-apply. Ano, go ka ba? Mag-ayos ka na ng mga requirements mo para makapag-apply na tayo kaagad. Paano yan? Wala akong pera Naubos kasi ang sahod ko ng maaga. Pwede bang makahiram muna ako? Tumango si Candy. Oo naman, may extra pa naman ako Natatawang napakamot sa ulo si Diana. Gagalingan ko na lang ang pang-aakit para makuhuli tayo ng malaking foreigner. Sana talaga ito na ang sagot na hinihintay natin. Nagpaalam si Diana sa bakery na pinapasukan niya na siya ay aalis na. Inasikaso na nga niya kaagad ang requirements sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay nagpasa na nga sila ni Candy ng resume. Laking tuwa nila nang matanggap sila kaagad. Mabuti naman at naisipan mo nang umalis sa bahay na to para kahit papaano mabawasan ang mga gastusin. Wika nga ni Bea na siyang pinsan ni Diana. Matanda ito ng 4 na taon kay Diana. Ate naman, wala ka ng ibang magandang sinabi kay Diana. Hindi naman siya naging mabigat dito Bakit ka ba ganyan ate? Inis na wika ni Bianca na siyang kapatid ni Bea. Tahimik lang naman sa isang tabi si Diana at inaasikaso na nga lamang ang gamit. Bakit ka ba nakikisali sa usapan? Nagkatinginan na nga lamang sina Bianca at Diana at napabuntong hininga. Pasensya ka na ate
Sabi nga ni Bianca. Ngumiti si Diana. Hayaan mo na. Hindi ko na rin naman pinapakinggan yung mga sinasabi eh. Huwag ka mag-alala. Magkikita pa rin tayo, okay? Sige po ate. Tipid na ngumiti si Diana. Kinabukasan ng madaling araw, bumiyahe sina Candy at Diana. May araw na nang makarating sila sa nasabing resort. Sinalubong sila doon ng isang babae na may edad na. Kayo na ba sina Diana at Candy? Nakangiting sabi ng babae. Opo ma'am, magandang araw po sa inyo. Pati nga ni Diana sabay ngiti. Magandang araw din sa inyo. Ako nga pala si Mrs. Rose Roque. Ako ang namamahala sa mga janitress at iba pang trabahador sa resort na to. Kapag may kailangan kayo o concern, pumunta lang kayo sa office ko, okay? O halina kayong dalawa, dadalhin ko na kayo sa magiging room nyo para makapag-ayos na kayo ng mga gamit. Sabi ng babae sabay talikod. Agad naman na sumunod sina Candy at Diana. Magkaiba sila ng room, pero magkatabi naman ito. Mas okay yun sa kanilang dalawa para may privacy silang parehas. Hindi ganun kalaki ang room, pero ayos na ito. Agad ni inayos ni Diana ang kanyang mga gamit. Ito na ang uniform niyang dalawa. Pwede na kayong magsimula bukas. Sa ngayon, ay ipapaliwanag ko muna sa inyo ang mga rules sa resort na to. At pagkatapos, ay ililibot ko rin kayo dito para alam niyo kung ano-anong mga lugar na dapat malinis palagi. Halina kayong dalawa. Wika ni Mrs. Rose sabay abot ng uniform sa kanilang dalawa. Matapos nilang maglibot sa resort, ay nagpahinga na nga muna sila. Napatingin sila sa mga taong masayang naliligo sa dagat. Ang daming foreigner nga dito at saka ang gwapo nilang lahat. Bulalas ni Diana habang nakatingin sa mga foreigner na may mapipintog na abs at gwapong muka. Sabi ko sa iyo kaya dapat gamitin mo yung andog mo para makahuli ka kaagad ng malaki. Tama lang na pang foreigner ang ganda namin dahil morena beauty tayo. Ito ang mga gusto nilang kulay dahil sawa na sila sa mga tisay. Natatawang sabi nga ni Candy. Natawa na rin sa Diana. Baka nga, kasi yun din ang naririnig ko sa mga sabi-sabi na gusto daw ng mga ibang lahi ang kulay ng Pinoy at saka yung mga exotic beauty ba? Ngumisi si Candy. Tama ka. At saka hindi naman tayo maitim morena lang. Kumbaga, brown lang tayo. Hindi tayo dark. Yan ang tandaan mo. Nagtawanan pa nga silang magkaibigan habang nagpapahinga. Kinabukasan ay nagsimula ng magtrabaho ang dalawa at habang nagtatrabaho, pasimpleng nanghaharot ng ibang lahi si Candy. Natatawa na nga lamang si Diana kapag nakikita niya ang pagpapapansin ng kaibigan sa ibang lahi. Hoy, nakakaloka kang babae ka ha. Talagang todo effort mo para mapansin ka ng foreigner na bet mo. Tumatawang sabi ni Diana nang makalapit sa kanya si Candy. Umirap naman ang kaibigan niyang si Candy. Hindi naman ako todo effort no, dahil dam ako na bet din naman ako ng foreigner na yun. Itsura pa lang yummy na diba? Ang laki ng braso at yung abs. Oh my gosh, ang sarap. Na-excite na nga ako mahawakan yun Pagbibiro ni Candy. Mahinang binatukan ni Diana si Candy. Alam mo pasaway ka, umayos ka nga dahil baka makita ka pa ni Mrs. Rose. Talagang magagalit sa'yo yun kapag nakitang nanlalandi ka dyan imbes na maglinis. Ngumuso si Candy. Hindi naman ako masyadong nanlalandi talaga no, at saka naglilinis pa rin ako ng bongga. May halo nga lang kalandian. Ikaw ba? Kamusta naman ang panguhuli mo ng foreigner? May nahuli ka na ba? Natatawang umiling si Diana. Wala pa. Tamang linis muna ako. Siguro, sa susunod na ako manguhuli. Hay naku, bilisan mo na. Huwag kang kukupad-kupad. Wika nga ni Candy. Naging maayos naman ang unang buwan nilang magkaibigan sa resort. Sa unang sahod ni Diana, binayaran na nga niya ang utang niya kay Candy at ang natira naman niyang pera, itinabi niya. Samantala kararating lang ng resort ni Wade Montero, ang babaerong bilyonaryo na walang ibang ginawa kundi tumikim ng babae. Sa wakas, nakarating na rin tayo dito. Nakangiting sabi nga ng kaibigan niyang si Landon. Talaga palang maganda ang resort na to Ang linaw ng dagat
at ang daming magagandang babae. Tila maniakis na wika nga ni Wade. Tinawanan siya ni Landon. Hay nako, babae na naman ang pinunta mo dito. Akala ko kaya ka nagpunta rito para magliwaliw at kalimutan ng ex mo. Ngumisi si Wade. Ano bang pakialam ko sa babaeng yun? Naisip ko na hindi naman pala siya kawalan. Wala siyang kwenta. Bala ko na sanang magpakatino sa kanya pero nagawa niya pa akong lokohin. Ang kapal ng mukha ng babaeng yun. Nandito ako para magsaya at hindi ko na kailangan pang isipin ng malanding babaeng yun. Gigil nga na wika niya. Natawa na lang si Landon at saka sinundan si Wade patungo sa kanilang room. Isang linggo silang mananatili ditong dalawa sa resort para sulitin ang kanilang bonding dalawa. Sa susunod kasi ng mga araw ay magiging abala na naman si Wade sa kanyang mga negosyo. Wala silang ibang ginawang magkaibigan kundi ang magsaya, mangharot ng babae sa resort at kapag sumama na sa kanila ang babaeng hinaharot nila, agad nila itong binibira. Naging masaya naman si Wade sa kanyang ginagawa kaya naman hindi na niya naiisip ang ex niyang manloloko. Sa kabilang banda, dahil day off naman ng magkaibigan na sina Diana at Candy, naisipan nilang mag-inom dalawa. Tinatamad kasi silang gumala o pumunta ng mall kahit yun naman talaga ang balak nila sa kanilang day off. Candy, nahihilo na ako. Hindi talaga ako sanay sa alak. Putik. Wika ni Diana sa kasabay na hawak sa kanyang sentido. Hoy, manahimik ka dyan. Kailangan nating ubusin ang isang case na yan. Sayang din yan dahil mahal din yung bilihin dito, no? Singhal nga sa kanya ni Candy. Ngumuso si Diana. Oo na, ubusin na nga eh. Bilisan na nga lang nating lumaklak para makatulog na ako, sabi ni Diana. Samantala, nagiinuman din ng dalawang magkaibigan na sina Wade at Lan. Ano Wade? Talaga bang nalimutan mo na ang ex mo? O baka naman nasasaktan ka pa rin dahil wala na kayo? Panunokso ni Lan sa kaibigan. Malakas na tumawa si Wade. Ha? Anong pinagsasasabi mo dyan? Wala naman na akong pakialam sa babaeng yun. Basta, hindi ako nawalan kundi siya. Sa gwapo kong to, magpapatanga ako sa isang malanding kagaya niya. Asa siya? Wag na nga nating pag-usapan yung babaeng yun. Magpakalasing na lang tayo. Nandito tayo sa lugar na to para magpakasaya. Sigaw ni Wade sabay inom ng alak. At marami na silang naubos na alak. Hindi na makalakad pa ng maayos si Wade. Naduduling na nga ang paningin niya pero kailangan niyang magtungo sa banyo dahil naiihi na siya. Diyan ka muna Lando, iihi lang ako saglit ha. Marahang tumayo si Wade. Muntik pa nga siyang matumba dahil hilong-hilo na nga siya. Mas marami kasi ang nainom niyang alak dahil ginusto talaga niyang magpakalasing. At nang makarating siya sa banyo, kaagad siyang umihi. Pagkatapos ay pagewang-gewang na nga siyang lumabas ng resort. Hindi pa man siya nakakarating sa kinaroroonan nilang dalawa kanina ay bigla na lang siyang bumagsak sa buhanginan. Sakto namang papalabas sa kanyang room si Diana dahil gusto niyang maghilamos para kahit papaano ay mahimasmasan siya. Ay palaka! Gulat na sambit ni Diana nang matapakan niya ang lalaki. Namilog ang kanyang mga mata at saka tinitigan ng lalaki. Amoy na amoy niya ang alak na nagmumula sa hininga nito. Ang gwapo naman ng lalaking to. Mala-artistang dating ah. Bulong ni Diana sa kanyang sarili. Tinapik-tapik niya ang lalaki. Marahan namang iminulat ni Wade ang kanyang mata. Nakita niya ang magandang mukha ni Diana. Napangiti na lang siya. Hoy kuya, kung sino ka man, bumangon ka na dyan at bumalik ka na sa room mo. Mukha ka lang tanga dyan eh, na nakahiga sa buhanginan. Wika ni Diana sabay kamot sa ulo. Marahang bumangon si Wade. Muntik pa nga siyang matumba. Mabuti na lang at nasalo siya ni Diana. At dahil hindi na nga talaga magawang makatayo pa ni Wade sa sobrang kalasingan, natumba silang dalawa. Natumba sila sa harap ng pinto ng room ni Diana. Aray ko naman, daing ni Diana. Nakapatong sa kanya si Wade. Pinilit ni Diana ang itulak ang lalaki pero nangihina siya. Kaya naman buong lakas niyang itinulak ang lalaki para makaalis
sa ilalim nito at pagkatapos hinihingal siyang napasandal sa pinto ng kanyang room. Putik na yan. Mukhang lasing na yata itong lalaking to ah. Hindi na magawang makabangon pa. Ano kayang gagawin ko sa kanya? Nakakaawa naman kung iiwan ko siya dito sa labas ng pinto. Bahala na nga. Pagkausap ni Diana sa kanyang sarili, sabay hila kay Wade, papasok ng kanyang room. Ay putik, ang bigat. Pulalas ni Diana habang hinihila ang lalaki. Hinihingal-hingal siya nang maipasok ng tuluyan si Wade sa kanyang room. Mahinang umungol si Wade sabay tagilid sa pwesto. Bahala siya dyan. Sasahig na lang muna siya dahil hindi ko naman siya pwedeng pahigain sa kama ko ha. Bulong ni Diana. Pinatay na nga niya ang ilaw para makatulog na siya. Hindi pa naman siya talaga nakakatulog nang maramdaman nga niyang may humahampas sa kanyang hita. Shhh! Ngumisi si Wade at saka pumatong kay Diana. Nagulat naman siya sa ginawa ng binata. Ngunit hindi na nga niya nagawa pang makasigaw nang sakupin na ni Wade ang kanyang mga labi. Gusto niyang itulak ang binata dahil sa pagiging mapangahas nito pero hindi niya nagawa dahil nangihina siya. Nangihina siya sa mapusok na halik ng binata na nagbigay ng matinding init sa kanyang katawan. At dahil doon, natalo ang kanyang isipan ng katawan niyang nagliliyab na sa init dulot ng halik ni Wade. Kaya naman hinayaan na nga lang niyang binata na angkinin siya dahil wala na rin siyang lakas para magpumiglas pa. Kinabukasan, malakas na napasigaw si Diana nung makita niya ang guwapong lalaki sa kanyang tabi. Mas lalo siyang napasigaw nang makita niya ang kanyang sarili na nakahubot-hubad. Agad niyang hinila ang kumot kaya naman nakita niya ang naninigas at tayo-tayong karagada ni Wade. Napasigaw na nga lamang si Diana sabay takip ng kanyang mata. Nagising tuloy ng tuluyan si Wade. Kinusot-kusot niya ang kanyang mata at saka napatingin kay Diana na nakatakip pa rin ang mata. Ngumisi si Wade. Bakit nagtatakip ka pa ng mata dyan? Huwag mong sabihin. Ngayon ka lang naka-experience nito. Inalis nga ni Diana ang takip sa kanyang mata. Napalunok nga siya nang masilaya ng alaga ni Wade. Binaling na nga lamang niya ang paningin sa mukha ng binata. Ewan ko sa'yo, umalis ka na nga dito sa room ko bago pa ako makita ng manager ko. Baka mamaya isipin nagdadala ako ng lalaking kagaya kong janitors dito sa room ko. Matanggalan pa ako ng trabaho ng dahil sa'yo. Inis na wika ni Diana sabay balot ng kumot sa kanyang sarili. Ngumisi si Wade. Pero nag-enjoy ka naman kagabi, di ba? Talagang dinala mo ako dito para matikman kita? Hay nako, mga babae talaga. Basta gwapong lalaki, mabilis bumigay. Naiiling na wika niya sabay suot ng kanyang brief. Binato siya ng unan sa mukha ni Diana. Hoy, ang kapal ng mukha mo ah. Naaawa lang ako sa iyo kaya dito kita pinatuloy sa room ko. Diyan ka na nga. Pinahiga na nga lang kita dito eh. Ikaw pa yung nagbibintang? Tsaka ikaw kaya yung unang humilik sa akin. Malakas na tumawa ang binata. Bakit hindi ka pumalag? Bakit hindi mo ako sinaktan para sana matigil ang ginagawa ko sa'yo? Natahimik bigla si Diana. Naginit ang kanyang muka. Naisip niya na bakit nga ba hindi niya nagawang pigilan ng binata. Bigla siyang nainis sa kanyang sarili dahil aminado naman siyang ginusto niya rin ang nangyari sa kanila at masasabi niyang magaling pagdating sa kamang binata. Oh, hindi ka na makapagsalita dyan. Sa bagay, masyado ko kasing ginalingan kagabi kaya siguro naisip mo na tama lang na hindi ka na nagpumiglas pa. Anyway, nag-enjoy rin naman ako kagabi sa'yo. Nga pala, ako si Wade. At ikaw? Umirap si Diana. Diana, at dahil tapos ka nang magbihis, umalis ka na dito dahil ako nang magbibihis. Mahinang tumawa si Wade. Sus, nahiya ka pa. May nagawa na nga ako sa'yo, di ba? Inis na napapikit sa Diana. Ano mo ang bastos mo? Humalakak si Wade. Sige na, alis na ako. See you when I see you. Maharot na sabi pa nga nito, sabay labas ng kanyang room. Nangihinang napahiga sa kanyang kama si Diana. Nakakainis.
Bakit pa kasi ako pumayag sa lalaking yun? Inis na sabi niya sa kanyang sarili, saka bumangon na. Matapos makapagbihis ni Diana, ay nag-almusal na nga muna siya bago nagsimulang kumilos. Nakita siya ng kaibigan niyang si Candy. Hoy babae, may good news ako sa'yo. May foreigner na ako. Yung foreigner na sinasabi ko sa yung bet ko. Alam ko na medyo mabilis pero nangyari nang nangyari. Sabi nga ni Candy sabay tawa ng malakas. Natawang hinampas siya ni Diana sa braso. Sira ka, yung bunganga mo talaga kahit kailan. Pero seryoso nga, ginawa niyo yun? Mabilis na tumango si Candy. Oo nga, ikaw ba? Bigla kang nawala kagabi ah. Marahang umiling si Diana. Wala pa no? Pinoy. Nanlaki ang mga mata ni Candy. Ano? At sino naman ang lalaking yun? Kumunot ang ulo ni Diana. Wade ang pangalan eh. Lasing na lasing kasi siya. Kaya nakita ko siyang nakahiga sa tapat ng pinto. Sinubukan ko pang itayo kaso hindi na talaga niya kaya eh. So ayun, naawa naman akong iwan sa tapat ng room ko kaya pinatuloy ko sa loob. Sa sahig ko nga siya pinahiga. Kaso, ayun, ginapang ako at naganapang sakuna. Malakas na tumawa si Candy. Ay kabog! Talagang hindi ka rin nagpatalbog eh no? Nagkibit balikat si Diana. Ewan ko. Siguro turista dito. Mala artista ang kagwapuhan din eh. Kaso, may pagkamahangin. Ah, gifted yung lalaking yun no. Eh di happy ka naman. Ayos lang yan. Wala ka namang jowa. Okay lang na minsan. Magpatikim ka naman basta walang sabit pero sana talaga magkagustuhan kayo ng lalaking yun. Virgin ka pa naman, diba? Sabi nga niya. Napangiwi si Diana. Ewan ko lang, mukhang mayaman eh. Itsura pa lang at datingan. Sigurado ako na walang balak yun na magkagusto sa isang kagaya kong janitress lang. At saka, wala rin naman sa akin kaso yun. Marami pa namang lalaki dyan. At foreigner naman talaga ang hanap ko, diba? Tumango-tango si Candy. Sabagay, tama ka. Sige na, magtrabaho na tayo, puro tayo chike. Abala nga sa pagpupulot ng basura si Diana. Nang biglang may sumulpot sa kanyang harapan. Muntik na nga siyang mapasigaw sa gulat. Mabuti na lang at kaagad niyang napigilan ang sarili na mapasigaw. Ano ba? Bakit ka ba biglang sumusulpot dyan? Inis na tanong niya sa lalaki. Ngumisi si Wade. Wala naman. Bakit? Masama ba? Hindi na umimik si Diana. Nagpatuloy na lang siya sa kanyang ginagawa. Ang sipag mo naman. Busy ka ba mamayang gabi? Yayayain sana kitang kumain. Huwag kang mag-alala. Kakain lang naman tayong dalawa eh. Libre ko. Hindi kita kakainin. Pili ang wika nga ni Wade sabay kindat. Inirapan naman siya ni Diana. Bahala na. Kapag hindi ako pagod. Ngumisi si Wade. Basta mamaya ha. Huwag ka nang mag-inarte dyan. Pupuntahan kita sa room mo. Bye Miss Beautiful Janitress. Saad ni Wade bago umalis sa kanyang harapan. Napairap na lang si Diana at saka nagpatuloy sa pagpupulot ng basura. Sa isip niya, wala naman sigurong masama kung kakain silang dalawa mamaya. Tutal, wala naman siyang gagastusin. Samantala, natatawang napailing na lang si Lando. Nang makita nga ang babaeng tinutukoy ni Wade. Grabe ka talaga. Pati isang janitress pinatus mo? Tumatawang sabi nga ni Lando. Ano naman? At saka, maganda siya. Parang hindi pang janitress ang itsura. Siya nga yung pinakamagandang janitress na nakita ko dito eh. Niyaya ko siyang kumain. Mamayang gabi kaya magliwaliw ka muna mag-isa. Napakamot ng ulo si Lando. Okay, sige. Wala namang problema sa akin. Siya nga pala. Tuloy ba ang alis natin bukas? Marahang umiling si Wade. Sa susunod na linggo na. Masaya pala dito eh. Maraming pwedeng kainin. Ewan ko sa'yo. Enjoy ka na lang mamayang gabi. Sabi ni Lando sabay tawa. Pagsapit ng gabi, nagbihis ng maayos-ayos na damit si Diana. Naglagay din siya ng kaunting kolorete sa mukha. Ngumiti siya sa salamin at saka sinuklay ang kanyang buhok. Ilang sandali pa ay may narinig nga siyang katok. Kaagad niyang binuksan ang pinto at tumambad sa kanya ang guwapong mukha ni Wade. Wow, talagang nagpaganda ka sa akin ah. Ngumiwi siya. Ang kapal mo naman. Talaga namang maganda ako ah.
Inayos ko lang ang sarili ko para naman hindi halatang isang hamak na janitress lang ako. Okay, sige, halika na. Nagugutom na rin kasi ako. Sabi ni Wade sabay senyas na sumunod sa kanya. Natatawa si Wade habang pinapanood siyang kumain. Ganadong-ganado kumain si Diana dahil sarap na nga siya sa pagkain. Dahan-dahan lang sa paglamon dahil baka mabulunan ka niyan. Natatawang sabi ni Wade sabay abot ng tubig sa dalaga. Agad namang ininom niya ni Diana. Sorry pala kung parang matakaw ako sa paningin mo. Ang sarap kasi ng pagkain kaya hindi ko mapigilang kumain. Natawa ng mahina si Wade. Ayos lang. Sige na, kumain ka pa. Ako naman ang bahala sa lahat. Hindi na nga nahiya pa si Diana kaya kumain na lang talaga siya ng kumain. At pagkatapos silang kumain, nagkwentuhan muna sila saglit. Nagulat si Diana nang malaman niyang isang mayamang tao pala si Wade. Kaagad niyang ikinuwento kay Candy ang nalaman niya tungkol sa estado ng buhay ni Wade. Hay naku girl, kung ako sa'yo, wag mo nang pakawalan pang lalaking yan. Tsikahin mo palagi. Malay mo, di ba? May in love sa'yo yung lalaking yan. Napailing si Diana. Malabong magkagusto sa akin si Wade, no? Kilala siyang babaero at ayon sa kwento niya sa akin, nandito siya para kalimutan ng ex niyang manloloko. At saka, wala na raw siyang balak magpakatino. At sinabi pa nga niya sa akin na kung hinahanap ko raw ang mainit na sandaling naganap sa amin, pwede raw naming ulitin. Napakamot ng ulo si Candy. Ha, okay. Gusto niya landian lang. Kumbaga, gusto ka lang niyang tusukin pero walang kayo? Pangit nga yan. Dapat dun ka na sa sigurado. Foreigner nga talaga ang bagay sa'yo. Lumipas pa ang mga araw. Naging malapit sina Diana at Wade sa isa't isa. Palagi siyang niyayaya ni Wade na kumain tuwing gabi. At palagi rin silang nagkakakwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay. Tumagal tuloy ang pananatili sa resort ni Wayne. At habang lumilipas ang mga araw, tila may pagbabagong nararamdaman si Diana sa kanyang sarili. Nahihilo siya ng madalas. Tapos bigla na lang siyang nanghihina kahit na wala pa siyang ginagawa masyado. At tuwing umaga ay madalas siyang naduduwal. Diana, wala pa rin bang nagbabago sa mga nararamdaman mo? Kumbaga, ilang araw ka ng ganyan. Nahihilo, nanghihina, nagsusuka. Baka buntis ka. Nanlaki ang mga mata ni Diana sa sinabi ni Candy. Ha? Ako buntis? Pero paano naman? Malamang diba may nangyari nga sa inyo ni Wade kahit isang beses lang na may nangyari sa'yo pero wala naman kayong gamit na proteksyon. Tapos nung araw pala na yon fertile ka. Malamang buntis talaga ang aabutin mo niyan. Lumabas tayo mamayang gabi. Bumili tayo ng pregnancy test para malaman natin kung buntis ka ba talaga. Biglang nanginig ang kalamnan ni Diana. Nangihina siyang napaupo sa isang tabi. Ayaw niyang mabuntis. Lalo pat, hindi naman niya kasintahan si Wade. At naisip niya pa na kung sakaling buntis nga siya, baka hindi matanggap ni Wade ang magiging anak nila. Kinagabihan, pagkatapos nilang magtrabaho ay nagtungo silang dalawa ni Candy sa butika upang bumili ng pregnancy test. Pagka-uwi ni Diana, agad siyang nagtungo sa banyo para isagawa ang test. Nanlambot ang tuhod ni Diana nang makita niya ang 2 pulang guhit sa 3 pregnancy test na binili niya. Anong resulta? Positive o negative? Nag-aalalang tanong ni Candy sa kanya nang makalabas siya sa banyo. Inabot niya ang 3 pregnancy test sa kanyang kaibigan. Nanlaki ang mga mata ni Candy nang makita ang resulta. Buntis ka nga! Oh my! Paano na to? Anong balak mo? Hindi mo naman pwedeng alisin yan sa sinapupunan mo dahil wala yang kasalanan. Dapat mong ipaalam ito kay Wade. Suhestyon nga ni Candy, sabay lapit kay Diana. Napahilamos ng mukha si Diana. Nanghihina ang kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang kalamnan. Paano kung hindi niya matanggap ang bata? Ano na lang ang gagawin niya? Paano na siya? Niyakap naman siya ni Candy. Think positive lang, Diana. Huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Mamaya, di ba? Pupunta siya dito. Sabihin mo na kaagad bago pa umalis dito sa resort ang lalaking yun. Mahihirapan ka nang habulin si Wade kapag nakaalis na siya dito.
Payo nga sa kanya ni Candy habang hinahaplos ang kanyang likuran. Mariing napapikit si Diana, sabay punas ng kanyang luha. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil sa katangahang kanyang nagawa. Pumasok na nga siya sa kanyang kwarto saka nahiga sa kama. Ilang sandali ang lumipas ay nakarinig siya ng katok. Binuksan niya ang pinto at nakita nga niya si Wade na nakapamulsang nakatayo sa pinto ng kanyang room. Ayos ka lang ba? Bakit ganyan itsura mo? Umiyak ka ba? Takang tanong ni Wade sa kanya. Tipid nang umiti si Diana sabay hingang malalim. Pwede ba tayong mag-usap? Dito na lang tayo mag-usap. Halika dito sa loob. Malumanay na wika ni Diana. Nagtataka namang pumasok sa loob si Wade. Huminga ng malalim si Diana bago humarap sa binata. Sinalubong niya ang titig nito. Buntis ako, Wade. At ikaw ang ama. Mahinang sabi niya, kasabay ng pagpatak ng kanyang luha. Nanlaki naman ang mata ni Wade. Ano? Paano mo naman nasabing ako ang ama ng batang yan? Gigil nga na pinahid ni Diana ang kanyang luha. Nung may nangyari sa atin ng gabing yun, wala tayong proteksyong gamit, diba? At saka, birhen ako nun. Walang ibang nakagalaw sa akin lalaki kundi ikaw lang. Sabi nga nito, napahawak ng sentido si Wade. Tama ang sinabi ni Diana. Pero isang beses lang naman naganap sa atin yun. Ano naman kung isang beses lang? Malaki pa rin ang chance na mabuntis ako lalo na kung araw na yun ay fertile ako. Kaya kung ano man ang iniisip mo dyan, na wala namang kwenta tumigil ka na. Anong gagawin natin dito sa anak natin? Hindi magawang makapagsalita ni Wade. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi ni Diana sa kanya. Kinuha ni Diana mula sa kanyang bulsa ang 3 pregnancy test saka inabot kay Wade. Nanlaki ang mga mata ni Wade nang makita to. Hindi naman mapigilan ni Diana na mapaiyak. Ano na? Anong gagawin natin? Hindi ko pa kayang bumuhay ng bata. Kita mo namang isang hamak na janitress lang ako. Anong plano mo, ha? Magsalita ka naman. Napalunok si Wade. Sabay yakap kay Diana. Huwag kang umiyak. Makakasama yan sa bata. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman tatakbuhan yan. Kinabukasan, ipinagpaalam nga ni Wade sa manager si Diana dahil kailangan na nitong sumama sa kanya. Sumang-ayon na lang si Diana sa gusto ni Wade dahil siya naman ang bahala sa lahat hanggang siya ay manganak. Mag-iingat ka roon, ha? Salamat, Candy. Mahinang natawa nga si Candy. Basta, babalitaan kita, okay? Naiiyak na niyakap ni Diana ang kanyang kaibigan. Pagkatapos, ay tuluyan na nga silang nagpaalam sa isa't isa dahil kailangan nang umalis nila Wade at Diana. At habang nasa biyahe, walang imikan sa pagitan nilang dalawa. Parehas na tikom ang kanilang bibig. At nang makarating sila sa bahay ni Wade, agad siyang nagpaasikaso sa kanyang mga kasambahay. Sinabihan niya ang lahat ng kasambahay na walang makakaalam tungkol kay Diana at sa anak nila at walang pwedeng pumunta sa bahay niya bukod kay Landon. Nagsitanguan naman ang lahat ng kasambahay niya, pati na ang kanilang driver. Nagtataka naman si Diana sa sinabi niya ni Wade. Diana, gusto kong malaman na ang plano ko talaga ay itago kayong dalawa ng anak natin. Kumbaga, dapat walang ibang makaalam na may anak na ako. Sabi ni Wade nang makapasok na nga sila sa kwarto. Ha? Bakit naman? Ikinahihiya mo ba kami ng anak mo? Malungkot na wika ni Diana. Mariing napapikit si Wade. Diana, hindi ko nasasabi dati pero isa akong kilalang tao. Siguro, naiintindihan mo naman kung bakit kailangan ko kayong itago. Baka pansamantala lang naman ito. Pero kahit ganun, hindi naman kita tatakbuhan. Huwag kang mag-alala sa lahat ng gastusin. Akong bahala sa lahat. Wala kang ibang gagawin, kundi ang alagaan ng sarili mo, pati na rin ang kaligtasan at kalusugan ng ating anak. Malungkot na napangiti si Diana. Naiintindihan ko naman. Sa bagay, langit ka lupa ako. Kaya matinding kahihiyan na matatanggap mo kapag nalamang nakabuntis ka ng isang janitress na kagaya ko. Pero huwag kang mag-alala. Ayos lang naman sa akin ang ganitong sitwasyon dahil wala naman akong sapat na pera para buhayin ang anak natin. Marahang tumango si Wade. Sige,
Pero may isa pa akong sasabihin sa'yo. Handa naman akong magpakatatay sa anak natin, pero hindi ko alam kung ano ang meron sa atin. Sige, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman hahayaan ang sarili ko na mahulog sa'yo. Tipid na ngumiti si Wade. Salamat, Diana. Lumipas ang ilang buwan, lumaki na nga ng bahagya ang tiyan ni Diana. Marahan niyang hinimas ang kanyang tiyan. Hindi niya maiwasang malungkot dahil hindi naman ganitong sitwasyon ang pinangarap niya kapag siya ay nabuntis. Nalulungkot siya para sa magiging anak nila dahil hindi magiging masaya ang kanilang pamilya. Dahil wala namang pag-ibig na namamagitan sa kanila ni Wade. Nasanay na rin siyang mag-isa sa malaking bahay ni Wade. Mabuti na lang at nakakausap niyang mga kasambahay na kasing edad niya lang, kahit papaano nalilibang si Diana. At dahil wala namang ibang magawa si Diana sa tuwing uuwi si Wade tuwing gabi, siya na ang nagluluto sa kanilang hapunan. Nagugustuhan ni Wade ang mga luto niya dahil masarap naman ito. Salamat pala dito sa masarap nating ulam ah. Siguradong mapaparami na naman ang kain ko nito, sabi ni Wade sabay ngiti. Napangiti na lang din si Diana. Walang anuman. Sige na, kumain ka pa. May ulam naman, kain ka lang. Normal naman ang trato nila sa isa't isa ni Wade. May mga panahon na gusto siyang angkinin ni Wade pero ayaw na nga ni Diana. Lalo na't wala naman silang relasyon. May anak lang sila. Kamusta naman po ang pakiramdam niyo, Ma'am Diana? May morning sickness pa rin po ba kayo? Tanong ng kanyang kasambahay na si Chichi. Makulit at madaldal si Chichi kaya nalilibang siyang kausap ang dalaga. Kaya naman nawawala ang kanyang pagkaburyo sa bahay dahil sa kanya. At kahit na madalas silang magkakwentuhang dalawa, sinisigurado naman muna ni Chichi na tinatapos niya muna ang lahat ng kanyang gawain. Ayos naman. Medyo nahihilo at nasusuka pa rin ako pero hindi naman na ganun kalala. Pero ang alam ko, mawawala na rin tong morning sickness ko dahil 3 buwan na rin naman si baby sa tiyan ko. Tugon naman ni Diana. Tumangutang mo naman si Chichi. Opo, mawawala na po talaga yan dahil sa first trimester lang talaga nararanasan yan. Pero minsan, sa ibang nagbubuntis, hindi sila nakakaranas ng ganyan. Nga pala ma'am, may tanong ako sa inyo pero huwag po sana kayong magalit ah. Pero ayos lang naman po kung ayaw niyong sagutin. Sige, ano yun? Alanganing ngumiti si Chichi sabay kamot sa kanyang ulo. Totoo po ba na nabuntis lang kayo ni Sir Wade pero wala talagang kayo? Kumbaga, hindi niyo po talaga inaasahan na magbubunga ang gabing pinagsaluhan niyo? Nahanda naman kayong suportahan ni Sir pero wala pong pag-ibig na namamagitan sa inyo. Pasensya na po sa natanong ko ha. Mapait na ngumiti si Diana. Ayos lang. Kailangan mo ring malaman yon para hindi ka magtaka sa amin ni Wade. Totoo yun. Pero ayos lang naman sa akin ang lahat dahil wala naman akong kakayahang bumuhay ng bata. Wala naman kasi akong sapat na pera para bumuhay ng anak. Kaya nga sobra talaga akong nanlumo nang malaman kung buntis ako kasi pangarap ko talagang yumaman. Kaya nga tinanggap ko yung offer niya na hindi niya kami pababayaan. Sa sustento, basta walang makakaalam ng tungkol sa amin. Medyo malungkot ang sitwasyon namin ng baby ko pero hayaan na natin. Ang mahalaga, mabibigay ni Wade ang lahat ng kailangan ng anak namin. Napakamot naman ang ulo si Chichi. Nginitian naman siya ni Diana. Medyo sad nga po ang part na yan. Ang galing din mag-isip ng solusyon ni Sir Wade, no? Pero paano po kung mahulog po kayo sa isa't isa? Tanong nga nito at hindi na nga lamang nakapagsalita si Diana. Dahil nga sa paglipas nga ng panahon, tila napapatunayan na nga ni Diana na totoo nga ata ang kasabihan na mas makikilala mo ang isang tao kapag nakasama mo na nga siya sa ibang bubong. Dahil nga mas nakikita na nga ni Wade at Diana ang iba't ibang side ng isa't isa. The good and the bad, pero mas nananaig nga ang paghanga ni Diana sa lalaki. Oo nga at masyado nga nitong iniisip ang kanyang imahe dahil kilala nga siyang tao. Pero ginagawa lang pala niya yun. Dahil napapressure pala siya sa pamilya nga niya na sikat. Pero nakikita niya na mabuti nga ang puso ng lalaki.
Ganon din naman si Diana sa kanya. Tipid na nga lamang ngumiti si Diana pero hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot sa sitwasyon nila ni Wade ngayon. Ganon talaga. Pero kung magkagustuhan man kami, imposible yata yun. Nandito lang kami para mabigyan ng magandang buhay si baby. Wika nga ni Diana sabay ngiti ng pilit. Laban lang, Ma'am Diana. Kaya niyo po yan. Sa bagay, mahirap din naman talagang labanan ng tukso, lalo na kung ganyan kagwapo ang susundot sa'yo. Charis lang po, pero kahit siguro sino bibigay ka agad kay Sir Wade eh. Pero wag po kayong mag-alala. Matagal na po naming pinagsisilbi si Sir Wade. Ganyan lang po talaga siya. May pagkakataon na mahangin. Tsaka masyado pong concern sa imahe niya pero mabait po yan. Pangmamarites nga ni Chichi sabay hagik-gik. Napakagatlabi naman si Diana nang maalala niya ang lahat ng mga kabutihang ginagawa ni Wade para sa kanya. Kinagabihan dumating na si Wade. Napansin ni Diana na parang pagod na pagod ang itsura ni Wade nang lapitan niya to. Kamusta? Bakit parang pagod na pagod ka? Ayos ka lang ba? Agad na tanong sa kanya ni Diana nang makalapit ito. Marahang tumango si Wade kasabay ng tipid na pagngiti. Oo. Medyo kasi ang dami kong inasikaso kanina sa kumpanya. Maraming meetings at iba pang usapan tungkol sa business. Pero ayos lang naman ako. Kailangan ko lang magpahinga. Ikaw ba? Kamusta ka dito? Naboboard ka na ba? May gusto ka bang gawin? Tila concerned na tanong nga sa kanya ni Wade. Dahil habang tumatagal nga, ay parang bumubuti naman ang pakikitungo niya dito. Mabilis namang umiling si Diana sabay ngiti. Hindi naman ako naboboard dito at wala rin naman akong gustong gawin. Nakakausap ko naman ang mga kasambahay natin na si Chichi. Nakikipagkwentuhan ako palagi sa kanya para kahit papano malibang ako at maibsan ng lungkot. Tumango-tango naman si Wade. Mabuti yan. Pagpatuloy mo lang yan. Siya nga pala, kumain ka na? Nakahanda na ang pagkain mo. Nagluto na ako ng ulam. Sabi ni Diana sabay lakad patungong lamesa. Hindi napansin ni Diana na may basa pala sa sahig, kaya muntik na nga siyang madulas. Mabuti na lang at kaagad na kumilos si Wade at siya ay nasalo. Napahawak si Diana sa matipunong braso ni Wade habang nakatinging diretsyo sa mata ng binata. Walang kurap-kurap siyang nakatingin sa lalaki, sabay lunok, kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Dahil na rin sa kaba, sa pag-aakalang madudulas siya ng tuluyan. Hinawakan ng maigi ni Wade ang kanyang bewang at saka siya inalalayan hanggang sa makatayo. Ayos ka lang ba, Diana? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Wade. Ayos lang ako. Salamat sa pagsalo sa akin ha. Nauutal na sabi ni Diana sabay iwas ng tingin. Bumuntong hininga si Wade. Mag-iingat ka palagi sa tuwing maglalakad ka. Sa susunod, sabihan mo ang mga kasambahay natin na tignang maigi ang sahig. Punasan ng maigi. Dapat walang basa o anuman para hindi na maulit to. Hindi pa naman pwedeng madulas ang isang buntis dahil delikado yon. Halika na, sabayan mo na akong kumain. Napatingin na lamang si Diana kay Wade nang maupo ito sa hapagkainan. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi upang pigilang mapangiti. Tila kasi manalulusaw nga siya sa paraan ng pagkatitig sa kanya ni Wade nang saluhin siya nito. At sa kabilang banda, bumilis ang tibok ng puso niya na parang hirap na siyang makahinga. At ang hindi alam ni Diana, iyon na pala ang simula para magkaroon siya ng nararamdaman para kay Wade. Lumipas pa ang mga araw, lumalalim na ang nararamdaman ni Diana kay Wade dahil mabait naman ito sa kanya. Minsan nga lang ay hindi niya maiwasang malungkot dahil sa gabi niya lang madalas nakakasama si Wade dahil busy ito sa umaga. May mga gusto ka bang kainin kagaya ng ibang mga buntis? Kumbaga, yung mga buntis na may weird na cravings. 'Di ba? Kasi may mga buntis na may kakaiba silang pagkain na kinakain na pinagsasama nila tapos nasasarapan sila doon. May nabasa kasi akong ganun tungkol sa mga buntis, mga weird na foods na kinakain ng mga buntis na kagaya mo. Wala bang hinahanap ang dila mo? Tanong nga ni Wade habang nakatingin sa kanyang mga mata. Kumamot naman ang ulo si Diana sabay nguso.
Wala naman akong pagkain gustong kainin na kakaiba. Normal lang naman ang sa akin. Siguro kasi iba-iba talaga ang mga babae kapag nagbubuntis sila. May mga babaeng buntis na naghahanap ng ibang kombinasyon ng pagkain. At may iba naman na walang ganun kagaya ko. Wala akong weird cravings. Tumango-tango si Wade. Siguro tama ka. Basta kumain ka ng masusustansyong pagkain para healthy ang baby natin. Kapag lumabas na siya, nagpabili ako ng maraming prutas dyan para yun palagi ang kainin mo. Agad namang tumango si Diana at saka nagpatuloy na sa pagkain. Kasalukuyan kasi silang kumakain ngayong dalawa. Pasimple niyang sinusulyapan si Wade na nagpatuloy na rin sa pagkain. Masaya siya dahil kasama na naman niya ang lalaki kahit na gabi lang silang nagsasama. Ewan niya ba? Pero nagugustuhan na niyang nasa tabi nga niya palagi si Wade. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Takang tanong ni Wade nang mapansing nakatingin siya sa mukha nito. Napakurap si Diana sa bailing. Wala naman. Napatingin lang ako sa gwapo mong mukha. Mahinang tumawa si Wade. Sus! Maliit na bagay. Natawa na lang si Diana at saka muling sumubo ng pagkain. Matapos silang kumain ay kaagad na nga silang pumasok sa kwarto. Itinabi ni Diana ang damit ni Wade na nagkalat sa sahig. Sa tuwing magbibihis kasi si Wade, ay basta na lang nito itinatapon sa sahig ang damit na sinuot. Kung alagaan nga niya si Wade, ay para na nga silang tunay na mag-asawa. Lumipas pa nga ang mga araw, ang linggo at buwan, naging matalik na magkaibigan nga sila. Wala pa ring namamagitan sa kanila, pero parang slowly but surely nga ang nangyayari sa kanilang relasyon kung meron man talaga. Tuluyan na nga ring lumaki ang tiyan ni Diana. Kaunting panahon na lang ang kanyang hihintayin para maipanganak ang kanilang baby. At sa mga araw na magkasama silang dalawa ni Wade, ginagawa ni Diana ang makakaya niya para pasimpleng maiparamdam kay Wade ang nararamdaman niya. Ganon din naman si Wade sa kanya. Bakit Wade? May masakit ba sa balikat mo? Nag-aalalang tanong ni Diana nung makita niyang hinihilot ni Wade ang kanyang balikat. Nilingon ng lalaki ito. Medyo masakit pero ayos lang ako. Lumapit sa kanya si Diana saka nagsimulang minasahe sa balikat si Wade. Maraing napapikit si Wade at saka dinama ang pagmasahe sa kanya ni Diana. Ilang minuto siyang minasahe at naging okay ng pakiramdam niya. Hindi na ito ganon kasakit. Salamat Diana, nawala ang sakit kahit papano. Salamat sa parating pag-aalaga sa akin. At hindi lang sa magiging anak natin. Wika nga ng lalaki sa ngiti. Matamis na ngumiti si Diana. Walang anuman. Hindi ka pa ba matutulog? Gabi na. Marahang umiling si Wade. Mamaya pa konti. May tinatapos lang ako. Mauna ka nang matulog. Susunod na lang ako sa iyo sa kwarto. Tumango na lang si Diana. At saka nagtungo nga sa kanilang kwarto. Simula kasi, nang hinayaan nga niyang angkinin siya muli ng binata, sa iisang kwarto na lang sila natutulog. At may mga nangyayari na nga sa kanilang dalawa na sweet moments, na parang ginagawa nga lang ng mga mag-aasawa. Nang matapos si Wade sa kanyang ginagawa, napangiti na lang siya nang makita si Diana na mahimbing na natutulog. Pinagmasdan niya ang mukha ng dalaga. Napapangiti na nga lamang siya. Sa totoo lang, may umuusbong na siyang damdamin para kay Diana. Malambing at maasikaso kasi si Diana. At isa sa gusto niya sa isang babae ay masarap magluto. Ganon din kasi si Diana at talagang napaparami siya ng kain sa tuwing nagluluto si Diana ng ulam. Diana, patawarin mo ko kung sa ganitong sitwasyon kita dinala. Alam kong hindi tama ang ginagawa kong to pero I promise, I'll make it up to you. Bulong ni Wade habang hinahaplos ang malanghel na mukha ni Diana. Hinalikan pa nga niya sa noo si Diana saka humiga sa tabi nito. Pagkatapos ay humiga na nga siya sa tabi ni Diana at niyakap ito sa likuran. Sumunod na mga araw, tila naguguluhan na si Wade sa kanyang nararamdaman para kay Diana. Madalas na kasing ginugulo ni Diana ang kanyang isipan. Hindi na rin siya nagpapaabot ng gabi kapag uuwi dahil nasasabik na nga siyang makita si Diana. Bakit ang aga mo yata? Hindi pa ako nakapagluto ng ulam. Akala ko kasi gabi ko ulit uuwi.
Salubong sa kanya ni Diana nang makauwi nga siya. Ngumiti si Wade at saka niyakap ng napakahigpit si Diana. Nagulat naman ito sa kanyang ginawa pero hinayaan lang ni Diana na siya yakapin ni Wade. Wala naman kasi masyadong ganap sa kumpanya, kaya naisipan kong umuwi. Ako na lang magluluto ngayong gabi ng ulam natin. Ipagluluto kita ng adobong baboy. Wika nga niya sabay ngiti. Napangiti na rin si Diana. Talaga ba? Sige titikman ko yung adobong baboy mo na yan. Na-excite na akong kumain. Masayang sabi ni Diana. Habang abala sa pagluluto si Wade, pinagmamasdan siya ni Diana mula sa likuran at hindi maiwasang kiligin ni Diana dahil pinagluluto lang naman siya ni Wade. Pero sa kabilang banda, hindi niya maiwasang maging malungkot dahil alam naman niyang walang nararamdaman na kahit na ano si Wade para sa kanya. Samantala dumating na nga ang araw ng panganganak ni Diana. Nagluwal siya ng isang maganda at malusog na sanggol. Hindi maipaliwanag ni Wade ang kanyang nadarama nang makita niya ang kanyang anak. May pagkahalong saya at kaba dahil lumabas na nga ang anak niya. At nang buhatin nga niya ang kanilang anak, napangiti na lang siya. Sir, kamukha niyo po ang baby niyo. Wika ng nurse. Napangiti naman si Wade at sa kamarahang hinele ang kanyang anak. Siya munang nag-alaga sa kanyang anak hanggang sa makabawi nga ng lakas si Diana at dahil doon hindi na nga napigilan pa ni Wade ang kanyang nararamdaman para kay Diana. Pero may parte pa rin sa kanya ang naduduwag sa kahihiyan na matatamo niya kapag nalaman ito ng ibang tao. Pero alam niyang mali nga ang kanyang iniisip. Ang ganda naman ng anak mo at kamukha mo pa. Ang sabi nila kapag panganay na babae ang anak, kamukha ng tatay. At kapag lalaki naman ang panganay, kamukha ng nanay. Bali si baby mo ngayon ang iyong male version. Sabi nga ng kaibigan ni Wade. Ano palang pakiramdam maging isang daddy? Masaya ka ba na nakita mo ng anak mo? Pumuntong hininga si Wade. Masayang masaya na may halong takot. Kumunot ang noo ni Landon. Takot? Bakit ka naman nakakaramdam ng takot? Dahil ba to sa sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nilang nagkaroon ka ng anak sa isang janitress? Marahang tumango si Wade. Siguro ganun na nga. At saka ang pamilya ko. Kilala mo naman sila, di ba? Napakamot ng ulo si Lan. Wade, alam mo ba sa totoo lang, dapat hindi mo yan ginagawa sa mag-ina mo, lalo na sa anak mo. Hindi dapat ikinakahiya ang anak. Wala bang pagbabago sa damdamin mo? Simula nang makasama mo sa iisang bubong si Diana? Meron. Sa totoo lang may nararamdaman na nga ako sa kanya. Maalaga kasi siya at maasikaso. At nakita ko na mabuti siyang tao. Dalisa yung mga pinapakita niyang kilos sa akin. Pero kasi, problema to. At ayaw ko rin siyang mahirapan. Wade, kung ano man ang nararamdaman mo kay Diana, hayaan mo na tong umusbong. Disenteng tao naman si Diana. Mabuting babae pa. Ang pinagkaiba niyo lang, mahirap siya, mayaman ka. Pero siguro naman hindi yun hadlang para magmahalan kayong dalawa. Tandaan mo, Wade, nasa huli ang pagsisisi. Baka isang araw, mawala na lang bigla sa'yo si Diana. Dahil sa tingin ko lang, may nararamdaman na rin siya sa'yo. Pero natatakot lang siyang mahalin ka dahil alam niya, sa sarili niya, na mukhang ikinakahiya mo siya. Humingang malalim si Wade. Napaisip nga siya bigla. Naisip niya na tama ang lahat ng sinabi ng kaibigan niya. Pero naduduwag pa rin siya. At mas mahalaga pa rin sa kanya ang kanyang pangalan at kasikatan. Hindi ko alam. Basta bahala na. Tanging nasabi ni Wade sabay tingin sa kanyang anak. Mabilis na lumipas ang ilang buwan, lumaki-laki na nga rin ang anak nila at nakakakilos na ulit ng maayos. Si Diana, patuloy pa rin ang pag-aalaga ng kanilang anak si Wade. Iniisip ni Diana, natuluyan na nga atang nagbago si Wade. Iniisip niya na baka may nararamdaman na nga si Wade sa kanya. Iba na rin kasi ang ikinikilos nito. Naging parang mas responsable nga siya kaysa dati. Pero lumipas ang ilang araw, tila naging abala ulit si Wade. Naging malungkot si Diana dahil saglit na lang niyang nakakasama ang lalaki. At dahil nalilito pa rin si Wade sa kanyang nararamdaman, sinubukan niyang ibaling sa ibang atensyon. Bakit ngayon ka lang umuwi? Gabi na.
Marami ka bang inaasikaso? Malumanay na tanong sa kanya ni Diana. Tumikim si Wade. Marami. Bakit gising ka pa? Dapat tulog ka na. Malamig na sabi ni Wade sabay iwas ang tingin. Hindi pa kasi ako inaantok. Pinatulog ko lang si baby. Siyempre naglala lang ako sa iyo dahil gabi na wala ka pa. Kaya rin siguro hindi pa ako makatulog. Sabi ni Diana sabay pilit ngang ngumiti. Napalunok si Wade. Bigla siyang nakonsensya. Wala naman kasi siya masyadong ginawa sa kumpanya niya. Pero naghanap nga siya ng ibang gawain para lang maiwasan ng babae. Dapat natutulog ka na kaagad kahit wala pa ako. Hindi mo na dapat ako hinihintay pang umuwi, Diana. Basta ang mahalaga ay aalagaan mo ang anak natin. Yun lang, huwag mo akong masyadong bigyang pansin. Mariing wika ni Wade sabay tingin kay Diana. Nabigla naman si Diana sa kanyang sinabi kaya napayuko. Pasensya ka na, Wade. Hindi ko lang maiwasang mag-alala sa'yo. Pasensya ka na kung yun ang nararamdaman ko. Pero siguro naman, walang masama kung mag-alala ako sa'yo, di ba? Napalunok si Wade. Hindi ko alam. Ano, dyan ka na lang ba sa sala? Matutulog na ako. Kumain ka na ba? Nagluto ako ng ulam natin, hindi pa kasi ako kumakain eh. Hinintay kasi kita. Sabi nga ni Wade, pero parang malamig nga ang pakikitungo nito sa babae. Kumain na ako, at busog pa ako kaya pasensya na Diana. Ikaw na lang muna kumain. Sabi ni Wade sabay talikod. Napakagatlabi na lang si Diana sabay tiningala. Pinipigilan nga niyang maiyak. Nagtungo siya sa kusina at saka nagsandok na nga lamang ng makakain niya na mag-isa. At habang kumakain siya, tuluyan na nga siyang napaiyak. Nawalan na nga rin siya ng ganang kumain. Habang sa itaas naman ng hagdan nakatanaw sa kanya si Wade. Napalunok si Wade nang makitang umiiyak si Diana habang kumakain. Hindi niya mapigilang mainis sa kanyang sarili. Pero kailangan niya munang masigurado na talagang mahal niya si Diana kaya kailangan niyang obserbahan kung masasaktan ba siya kapag nakikitang umiiyak ito. Lumipas pa ang ilang araw, nagpatuloy sa pag-uwi ng gabing-gabi si Wade at sa tuwing uuwi ito, diretso tulog na nga siya at hindi kumakain kasama si Diana. Wade, bakit ka ba ganito? Bakit mo ba ako sinasaktan ng ganito? Sambit nga ni Diana habang naglalaba. Isang beses umuwing lasing na lasing si Wade. Sinalubong siya sa labas ni Diana. Nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib si Diana nang makita nga na parang wasted si Wade. Agad siyang kumuha ng pamunas upang tanggalin ang init sa katawan ng lalaki. Ano bang ginagawa mo? Inis na tanong sa kanya ni Wade. Humingang malalim si Diana. Inaalis ko lang yung init sa katawan mo tsaka pinagpapawisan ka na. Tsaka meron pang amoy alak dyan sa katawan mo. Mukhang nag-enjoy ka. Mahinang natawa si Wade. Ano naman sa'yo? Asawa ba kita? Hindi naman, di ba? At saka bakit gising ka pa? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag mo akong hintayin? Ang kulit mo rin no? Napaluhan na nga lamang si Diana dahil sa salitang mga binitawan ni Wade. Tila isang patalim nga ang mga yon na tumarak sa kanyang dibdib. Sabi na nga nito, pasensya ka na kung nag-aalala ako sa'yo. Pasensya ka na kung iniisip kita. Pasensya ka na kung hinihiling ko palagi na sana ligtas kang makakauwi dito. Aaminin ko, mahal na kita, Wade. Pero sa tingin ko, hindi mo kayang suklian ang pagmamahal kong yun para sa'yo. Dahil hindi mo naman ako masisikmura ang isang mahirap na kagaya ko. Pero huwag kang mag-alala. Pipilitin kong hindi ka na mahalin. Pero sa ngayon, hindi ko pa kaya. Kaya titiisin ko na lang muna ang sakit na pinaparamdam mo. Tila nawala sa kalasingan si Wade dahil sa pag-iyak ni Diana. Napalunok siya sabay lapit kay Diana pero umatras ang babae. Matulog ka na sa kwarto mo. Yun naman ang palagi mong ginagawa, di ba? Sa bagay, hindi nga naman talaga tayo mag-asawa. Kaya bakit ka pa mag-aaksaya ng oras sabayan akong kumain? Di ba? At saka nabuntis mo lang naman ako eh. Sa bagay, kasalanan ko rin naman dahil ginusto ko ang nangyari sa atin. Pero hayaan mo na. Magiging okay din naman ako. Huwag mo na akong isipin pa. Sabi ni Diana saka padabog na nagtungo nga sa kanilang kwarto. Naiwang nakaawang ang bibig ni Wade. Napasabunot na lang siya sa kanyang sarili. Ilang oras ang pinilipas niya
bago nagtungo sa kanilang kwarto. Tulog na nang maabutan niya si Diana. Diana, patawarin mo kung nasasaktan kita, pero huwag ka mag-alala. Mahal na rin naman kita eh. Sinusubukan ko lang ang sarili ko. Sinisigurado ka lang dahil ayaw ko nang masaktan ka pa. Pero huwag ka mag-alala dahil sigurado na ako sa nararamdaman ko, Diana. Handa na akong ipaalam, ipagsigawan sa maraming tao ang tungkol sa inyo ng anak natin na dapat matagal ko nang ginawa. Halos pabulong na wika ni Wade habang nakatingin sa natutulog na si Diana. Pero huli na ang lahat dahil ng gabing yon, nakapag-impake na nga pala si Diana. Nagising siya ng madaling araw, marahan ng bawat kilos niya. Isa-isa niyang inilabas ang mga gamit nila ng kanyang anak. At bago pa man siya tuluyang umalis, hinalikan niya ng marahan sa labi si Wade. Paalam, Wade. Siguro nga, hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Na kahit anong gawin ko, hindi mo rin naman ako magagawang mahalin. Kaya ako nangalis sa buhay mo. Aalis na kami ng anak mo sa buhay mo para hindi mo na kami isipin pa. Para wala ka nang ikinakahiya. Mabilis ang naging pagkilos ni Diana. Kaagad siyang nakasakay ng bus. Pupunta siya sa bahay na rerentahan niya. Kahapon pa kasi buo ang desisyon niya na layasan si Wade. Dahil sobrang nasasaktan na nga siya sa mga ipinapakita nitong kalamigan. Anak, huwag kang mag-alala dahil kahit wala kang papa, nandito naman si mama. Mamahalin kita ng buong puso. Pasensya ka na, anak, ha. Hindi kayang mahalin ni papa mo si mama eh. At ikinahihiya pa niya tayo. Kaya si mama na lang magmamahal sa'yo, okay? Umiiyak. Nasambit ni Diana habang nakatingin sa kanyang anak. Nang makarating nga siya sa kanyang uupahan, hindi maiwasang makaramdam ng matinding lungkot ito. Pero mas iniisip na nga lang niya na mas lalo siyang masasaktan kapag kasama niya pa rin si Wade. Malinis na ang apartment na titirahan nila ng anak dahil pinalinis na nga niya ito sa may-ari. Binayaran na lang niya ang may-ari para maglinis. Mabuti na lang talaga at tinanggap niya ang perang ibinigay sa kanya ni Wade. Pinagawan kasi siya ng bank account ni Wade at saka doon naglagay ng malaki-laking halaga ng pera. Umorder na nga rin online si Diana ng mga gamit nila sa apartment, kagaya ng higaan, unan, mga utensils, appliances, at kung ano-ano pa. Samantala nagising na nga lang si Wade na wala na sa kanyang tabi si Diana. Pagkatingin niya sa crib, wala na rin doon ang anak nila. Agad siyang bumangon upang hanapin ang kanyang mag-ina, pero hindi na nga niya ito nakita sa buong bahay. Chichi, nakita mo ba si Diana? Tanong nga niya sa kasambahay. Hindi po sir bakit po? Wala po ba sa kwarto niyo? Napasabunot si Wade sa kanyang sarili at saka bumalik sa kanilang kwarto. Nanlumo siya nang makita niyang wala na ang mga gamit ng kanilang anak, pati na ang damit ni Diana. Napagtanto niyang umalis na si Diana kasama ang kanilang anak. Nanghihina siyang naupo sa gilid ng kama hanggang sa mabaling ang paningin niya sa isang puting papel na nakapatong sa table. Kinuha niya yon sa kabinasa ang nakasulat. Wade, pasensya ka na kung umalis kami ng anak mo nang walang paalam. Hindi ko kasi kaya pang makasama ka dahil nasasaktan na ako sa mga ginagawa mo. Alam kong wala akong karapatang masaktan, pero hindi ko lang mapigilan dahil mahal kita. Patawarin mo ko kung hindi ko natupad ang usapan natin na huwag kang mahalin, pero naging masaya kasi ako sa piling mo. Lalo na nung inaasikaso mo rin nung buntis ako hanggang sa ako ay nanganak. Pinili ko na ring umalis para wala ka nang isipin pa, para wala nang makakaalam na may anak ka na pala sa isang hamak na kagaya ko. Huwag mo kaming alalahanin ng anak mo dahil aalagaan ko siya ng mabuti. Salamat sa lahat, Wade. Mahal kita. Mag-iingat ka palagi, paalam. Isa-isang tumulo ang butil na luha ni Wade matapos niyang basahin ang liham ni Diana para sa kanya. Apakatanga mo, Wade. Naiinis niyang sabi sa kanyang sarili. Hindi niya mapigilang maiyak. Totoo nga ang sinasabi nila na nasa huli nga parati ang pagsisisi. Ngayon lang siya nasaktan ng ganito. Naninikip ang dibdib niya, kaya naman kaagad niyang tinawagan si Lando. Nagmamadali namang nagpunta si Lando sa kanyang bahay
Anang mapansin nga niyang garalgal ang boses ni Wade. "Oh Wade, ano nangyari? Ba't ka umiiyak?" Tanong ni Lando, nakararating lang. Pinahid ni Wade ang kanyang luha. "Iniwan na ako ni Diana. Umalis na siya kasama ang anak namin. Lasing na lasing ako kagabi, diba? Hinintayin niya akong makauwi. Palagi niyang ginagawa yan simula nang ginagabi na akong umuwi. Tapos nag-aalala pala siya sa akin tuwing gabi akong umuwi. Pero nasabihan ko lang siya ng mga masasakit na salita. Nasabi ko na hindi ko naman siya asawa para mag-alala siya ng ganun sa akin. At sa tingin ko, nasaktan ko talaga siya dahil doon." Napahawak na lang si Lando sa kanyang sentido. "Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo, Wade eh. Palagi talagang nasa huli ang pagsisisi. Siguro napuno na sa iyo si Diana. Siguro naisip niya na wala ka naman talagang pakialam sa kanya, kaya napagdesisyonan na nga lang niyang umalis na lang. Dahil sa totoo lang, ang hirap ng sitwasyon ng mag-ina mo. Tinatago mo sila, kinakahiya mo." Inis na napasuntok sa hangin si Wade. Gusto niyang saktan ang kanyang sarili dahil sa mga mali niyang nagawa, pero wala nang saysay pa yon dahil wala na ang kanyang mag-ina. "Anong plano mo ngayon? Anong gagawin mo? Hahayaan mo na lang ba si Diana? Hindi ka ba kikilos dyan?" Naiinis na sabi ni Lando. "Kasalanan mo rin kasi, Wade eh. Masyado mong pinahalagaan ang pangalan mo. Kaya ngayong wala na sila, doon mo lang napagtanto na mas mahalaga pala sila. Hindi naman mahalaga kung mahirap lang ang isang tao para mahalin mo siya. Lahat pantay-pantay sa pag-ibig. Kaya kung ano man ang nararamdaman mo kay Diana, panindigan mo na. Magpakalalaki ka, Wade. May anak ka na. Kailangan mo nang maging isang responsableng ama sa magiging anak mo." Napatingin si Wade sa kanyang kaibigan. Hindi niya nagawang magsalita dahil tama naman ang lahat ng sinabi ni Lando. Kaya naman napagdesisyonan nga niyang ayusin na ang kanyang buhay dahil ayaw niyang magsisi sa huli. At isa pa, sawa na rin siya sa buhay binata. "Aayusin ko to, Lando. Hahanapin ko ang mag-ina ko. Hindi ako papayag na masira ang pamilya ko. Paninindigan ko sila. Wala na akong pakialam pa sa sasabihin ng ibang tao." Buong determinasyong wika ni Wade. Samantala lumipas ang 2 araw simula nang umalis si Diana. Hindi pa rin niya maiwasang isipin si Wade. Nag-aalala pa nga siya sa binata. Iniisip niya pa kung nasa mabuting kalagayan ba ito. "Hello neighbor, ako nga pala si Emily. Ikaw naman si?" Sabi ng katabing apartment niya. "Ako nga pala si Diana. Nice to meet you." Nakangiting sabi niya sa kanyang kapitbahay. "Ang ganda naman ng baby mo, pero parang hindi mo kamukha. Sa tatay yata nakuha ang mukha niyan eh," sabi ni Emily habang nakatingin sa anak ni Diana. Tipid na ngumiti si Diana. Kasalukuyan kasing nagbibilad sila ngayon sa araw. "Oo, papa nga niya. Female version siya ng kanyang ama." Tumaas ang kilay ni Emily. "Inasan pala yung papa niya? Bakit hindi niyo kasama?" Napalunok si Diana. Ano kasi eh. Busy sa trabaho niya. Minsan lang kung umuwi. Malayo kasing pinagtatrabahuan niya." Pagsisinungaling ni Diana. Okay. Parehas pala tayo. Kakasakay lang ng barko ng partner ko. Naiwan kaming 2 ng anak ko dito sa apartment na inuupahan namin ngayon. Dati kasi, nakatira kami sa magulang niya pero nagkagulo kaya umalis na lang kami. Tapos yun, inasikaso na ng partner ko yung papeles niya dahil graduate naman siya ng Marine at yun talaga ang gusto niya. Sa awa ng Diyos, nakasakay siya. Waiting na lang kami sa padala niya. Aayusin ko ang pagmamanage ng pera para magkaroon kami ng sariling bahay. Tumango-tango si Diana. "Ang swerte mo pala sa asawa mo. Talagang kinaya niyang mawalay sa inyo para sa kinabukasan ng anak ninyo." "Swerte talaga. Bukod sa mahal na mahal niya ako, ginagawa niyang lahat para sa pamilya namin." Napangiti na lang si Diana. Hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit. Tumingin sa kanya si Emily. "Swerte ka rin naman siguro sa partner mo. Kasi natitiis niya ring mapalayo sa inyo para may panggastos kayo sa araw-araw. At sa tingin ko, mahal na mahal ka rin ng partner mo. Tiwala lang sa isa't isa. Malalampasan niyo rin ang pagsubok niya sa buhay." Wika ni Emily sabay ngiti. Nginitian na lang ni Diana ang kanyang kapitbahay. Bumaling siya sa kanyang anak na nakangiting nakatingin sa kanya. Kahit papaano ay naiibsa ng lungkot na kanyang nadarama dahil sa kanyang anak.
Kinagabihan ay binuksan na nga ni Diana ang cellphone niya. Maraming missed calls at messages mula kay Wade. Pero wala siyang lakas ng loob na basahin pa yon. Baka kasi maging marupok siya kapag binasa niya ang mga messages ni Wade. Binasa niya lang ang message sa kanya ni Lando, saka nag-reply doon. Pagkatapos ay muli niyang pinatay ang kanyang cellphone at saka natulog na. Lumipas pa ang 1 linggo. Hindi pa rin makita ni Wade ang mag-ina niya. Marami na siyang inuutusang tao para hanapin ito. Nawawala na nga siya ng pag-asa, pero ayaw niyang sumuko dahil naniniwala siyang magkakaayos pa sila ng kanyang mag-ina. Ayos ka lang ba? Mukhang pagod na pagod ka. Yung eye bags mo ang laki na. Wala ka yatang maayos na tulog pre ah, sabi ni Landon, sabay lapit nga sa kanya. Kusot-kusot nga ni Wade ang mata niya. Wala pa talaga akong maayos na tulog. Hindi nga ako makatulog ng maayos dahil iniisip ko si Diana, pati na ang anak namin. Nag-aalala ako ng sobra sa kanilang dalawa. Palagi akong nagdarasal na sana nasa mabuting kalagayan lang silang dalawa. Alam mo, sa tingin ko naman, okay naman ang mag-ina mo. Binigyan mo naman ng pera si Diana, di ba? Malamang gagamitin niya yon para sa kanila ng anak niyo. At sigurado akong hindi niya pababayaan ang anak niyong dalawa. Tumango na lang si Wade. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya sa couch. Ang hindi alam ni Wade, alam na ni Lando kung nasaan si Diana. Pero hiniling ni Diana na huwag munang sasabihin kay Wade kung nasaan sila dahil gusto niyang matuto ng leksyon ang binata. Kaya naman humingi pa nga siya ng kaunting panahon. Kinabukasan, mayroong event sa kumpanya ni Wade. At sa event na yon nagulat ang lahat nang sabihin ni Wade sa harap ng maraming tao ang tungkol sa kanyang mag-ina. Marami ang nagulat sa kanyang revelasyon. Maraming nanghinayang, lalo ng mga babaeng may gusto kay Wade. Pero may mga humanga naman kay Wade dahil sa wakas, natuto na nga sa buhay ang lalaki. Wala ring pakialam si Wade sa sasabihin sa kanya ng mga tao. Pumalakpak si Lando sa ginawang yon ni Wade. Anong pakaramdam mo ngayong nasabi mo na sa maraming tao ang tungkol sa mag-ina mo? Nakangiting tanong ni Lando sa kanyang kaibigan. Huminga ng malalim si Wade. Ayun, ang gaan pala sa pakaramdam. Parang nawalan ako ng tinik sa dibdib na parang nakalaya ako sa isang kulungan. Ang saya lang. Proud ako sa'yo dahil nagawa mong panindigan at ipaalam sa maraming tao ang tungkol sa kanila. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang mahanap ang mag-ina mo. Sumilay ang ngiti sa labi ni Wade. Maraming salamat, Lando. Kahit kailan talaga, maaasahan kita. Isa kang mabuting kaibigan. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Mahinang tumawa si Lando. Huwag mo nang isipin pa yon. Para saan pang naging magkaibigan tayo, di ba? Natawa na lang si Wade at sa kaniyakap si Lando. Nabuhayan siya dahil sa sinabing yon ng kanyang kaibigan. Pagsapit ng hapon, nagtungo si Lando sa apartment na inuupahan ni Diana. Ipinakita niya ang video ni Wade kung saan sinabi nito ang tungkol sa kanila. Hindi napigilang maiyak ni Diana. Naiiyak siya dahil nagdidiwang ang puso niya. Masayang masaya siya. Sa wakas, natauhan rin ang kaibigan ko. Kailangan lang pala siyang layasan para mapagtanto niyang mahalaga kayo sa kanya. Masaya ako dahil handa na siyang maging daddy para sa anak niya. So anong balak mo? Babalikan mo na ba si Wade? Napangiti si Diana. Saka na? Gusto ko munang mabaliw siya kahanap sa amin. Sabi ni Diana sabay tawa. Natawa rin si Lando. Loka ka. Baka mabaliw na yun ng tuluyan. Natatawa nga ako nung umiiyak sa'yo Tulo sipon. Namilog ang mata ni Diana. Oh? Talaga? Umiyak siya? Mabilis na tumango si Lando. Oo kaya. Talagang iyak tulo, sipon. Kaya nga sana balikan mo na siya. Sabihan mo ako kung kailan para masundo ko kayo dito. Surpresahin na lang natin siya. Sige, ganun na nga lang. Siguro sa susunod na araw. Aayusin ko lang yung mga gamit namin ni baby. Paano pala yung mga nabili kong gamit sa bahay? Iwan mo na lang dyan. Ibigay mo sa may-ari ng apartment na to. Sige na nga. Basta ime-message na lang kita. Salamat sa pagpunta dito Tumango si Lando at saka agad ding umalis. Hindi naman maipaliwanag ni Diana
ang sayang kanyang nadarama dahil sa wakas, mahal na siya ni Wade at nagising na nga ito. Anak, babalik na tayo sa papa mo. Love na niya tayo at naamin na rin niya sa wakas. Nakangiting sabi ni Diana, sabay halik sa kanyang anak. Masayang masaya rin siya dahil hindi na nga nila kailangang magtago pa. Dumating ang araw ng pagbabalik ni Diana sa bahay ni Wade. Nagtataka si Wade kung bakit sinabihan siyang maghanda ni Lando. Nag-iisip tuloy si Wade kung anong okasyon ang isa-celebrate nila. Wade, nanindig ang balahibo ni Wade nang marinig niya ang boses na yun. Marahan siyang lumingon sa kanyang likuran. Napaiyak na lang siya nang makita si Diana buhat ang kanilang anak. Diana! Umiiyak na sambit ni Wade sabay takbo palapit kay Diana. Niyakap niya ito ng mahigpit. Napaiyak rin si Diana. Pumalakpak naman sa kanilang tabi si Lando. Hay, salamat. Buo na rin kayo sa wakas. Magpakatino ka na kasi Wade kung ayaw mong layasan ka pa ulit ni Diana. Tumatawang sabi ni Lando. Lumapit naman si Wade kay Lando at saka niyakap ng mahigpit ang kanyang kaibigan. Natawa tuloy bigla si Lando. Hoy Wade, ano ba? Grabe ka naman makayakap dyan. Maraming salamat Lando, dahil nahanap mo ang magin ako. Maraming salamat talaga. Wika ni Wade sabay halik sa pisngi nito. Yak, kadiri ka naman Wade. Bakit may paghalik ka pang nalalaman dyan? Nandidiring sabi ni Lando, sabay punas ng laway ni Wade sa kanyang pisngi. Natawa na nga lamang ng malakas si Wade. Nilapitan niya ang kanyang mag-ina at saka mabilis na ginawaran ng halik si Diana sa labi. Maraming salamat Diana, dahil binalikan niyo ko. Pangako magiging responsableng ama ako sa anak natin at handa na akong buuin ang pamilya natin Diana. Tinatanggap mo ba ako bilang mapapangasawa mo? Seryosong sabi ni Wayne. Naiiyak na napangiti si Diana. Oo naman, tinatanggap kita. Muling niyakap ni Wade si Diana at pagkatapos binuhat nga niya ang kanilang anak at saka hinalikan nito sa noo. Masaya silang nagsalo-salong kumain. Pati kasambahay nila ay niyaya na rin nga nilang sabayan sila kumain. Labis ang sayang nadarama ni Wade dahil nagbalik na ang kanyang mag-ina. Ilang linggo ang lumipas, simula nang bumalik si Diana sa bahay ni Wade. Nagpakasal na silang dalawa at sa araw na yon bumuhos ang emosyon ni Diana dahil hindi niya akalaing si Wade pala ang lalaking mapapangasawa niya. O diba? Sabi ko sa iyo si Wade ang makakatuluyan mo. Malakas na sabi ni Candy kay Diana. Kaya nga ang galing mo talaga. Mabuti na lang nakarating ka dito. Ngumuso nga si Candy. Oo naman. Pasensya ka na kung dito na ako nakarating sa reception. Hindi ko man lang nakita kung ano ang naganap sa simbahan. Late na kasi akong nagising. Masyado akong pinagod ng asawa ko. Mahinang natawa si Diana. Yun pa rin bang foreigner sa resort ang asawa mo? Mabilis na tumango si Candy. Oo, siya pa rin. Hindi na ako pinakawalan. Actually, buntis na nga ako ngayon. At sa susunod na buwan, dadalhin na niya ako sa ibang bansa. Congratulations my friend, masaya ako para sa'yo. Masayang sabi ni Diana. Maraming salamat Diana. Congratulations din sa inyo. Pagtibayan niyo pa ang pagsasama niyo at gumawa pa kayo ng maraming anak. Spilly ang sabi nga ni Candy sabay tawa. Matapos ang kanilang kasal, kinabukasan din lumipad nga patungong ibang bansa sina Wade at Diana. Doon nila ginanap ang kanilang honeymoon at sa bawat araw na magkasama silang dalawa, mag-asawa, doon napagtanto ni Wade na para bang buong-buo na ang pagkatao niya at wala na siyang mahihiling pang iba. Mahal, salamat dahil binalikan ninyo ako ng anak natin ha. Akala ko talaga, wala ka nang balak na balikan ako Nakakabaliw palang maiwan no. Hindi ako nakatulog ng maayos nun simula nang layuan mo ko. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko. Sadyang naging duwag lang talaga ako. Sumimangot nga si Diana. Ewan ko sa'yo. Ang dami mo pang kaartehan sa buhay sa akin, di naman palang bagsak mo. Mahinang natawa si Wade. Kaya nga hindi ko naman akalain na mamahalin kita ng sobra. Sa bagay, sino ba naman ang hindi magmamahal sa'yo? Napakamalaga mo at maasikaso.
Kaya talagang hulog na hulog ako sa'yo eh. Subukan mo lang talaga na lokohin ako. Puputulin ko talaga yung alaga mo, tapos ipiprito ko at ipapakain ko sa'yo. Pananakot nga ni Diana, kasabay ng panlalaki ng kanyang mata. Malakas na tumawa si Wade. Grabe naman yun. Huwag ka pong mag-alala. Hinding-hindi ko yun maghagawa. Babae ang anak natin. Kaya hindi ko magagawang magloko. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko at wala nang iba. Mahal na mahal kita, Diana. Malawak na ngumiti si Diana. Ayusin mo lang. Mahal na mahal din kita, Wade. Napangiti na lang si Wade. Sa kaniyakap ang kanyang asawa. Sinilip muna niya ang kanilang anak sa crib bago bumaling kay Diana. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sakasabay na silang natulog dalawa ng mapayapa. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Wade at Diana. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Lance Fermin, Gloria Sanchez, Jane Rosario, Melanie Vargas, Ostonalito, Chisa Dejino, Neva Fajardo, Tita Flora, Rose Maricadis, Julie Pamaybay, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.